What is up mga master ko? Andito na naman tayo muli para magbigay ng advice at piece of advice. Mga master, for today's video, gusto ko lang magbigay ng tips para dun sa mga taong nagbabalak bumili ng motor, para dun sa mga taong first time pa lang bumili ng motor. Ano-ano ba yung mga dapat nating i-prepare? Since first time natin, syempre hindi pa natin alam kung paano ba bumili ng motor, mahirap bang bumili ng motor, 'di ba? Para lang naman 'to sa mga baguhan pa lamang, sa mga yun nga, mga first time pa lang, para magkaroon sila ng idea kung paano ba bumili ng motor at ano yung mga kailangan nilang paghandaan bago bumili ng motor. So, before we start, ipasok ang intro. So, we're back mga master, no? Ano-ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan or gawin kung ikaw first time mo palang bumili ng motor? Tama yun na nag-research ka muna. Kaya nakita mo tong video ko. So yun yung tips number 1, no? Mag-research ka. Ano ba ang i-research mo? Unang-una, yung motor na gusto mong bilhin, i-research mo kung ano man yan. Kung halimbawa Honda Click man yan, or NMAX man yan, Aerox, Mio. Manood ka ng mga videos about dyan sa mga motor na gusto mong bilhin. Kung sa ganun, magkakaroon ka ng idea. Malalaman mo kung ano ba yung negative or positive sa motor na bibilhin mo or na gusto mong bilhin. And then syempre, also para magkaroon ka rin ng idea pagdating naman sa presyo ng motor, di ba? So para pag darating ka sa mga dealer, may idea ka na kung mahal yung motor na binibenta nila or mura. So mahalaga na malaman mo muna yung SRP ng motor na gusto mong bilhin. Galing mo pala dyan, ah. So yun ang number 1 mga master. So number 2, kung halimbawa na alam mo na kung ano yung gusto mong motor, nakapili ka na kung ano yung gusto mong motor na bilhin, ganun pa rin, research pa rin. Pero ano na yung i-research mo? Number 2, ang i-research mo na is mga dealer. Diyan na papasok yung mga magka-canvas ka ng mga dealer. Canvassing, sinabing canvas, marami kang dealer na pupuntahan around dyan sa area mo. Mga malalapit na dealer dyan sa area mo, isa-isahin mo sila, mag-imbestiga ka. Alamin mo kung ano-ano yung mga, magkano yung example, magkano yung down payment nito ng ganitong motor. Ngayon pag nakuha mo yung presyo, kung magkano yung monthly na babayaran mo sa loob ng 36 months, kung magti 3 years ka man, or even magka-cash ka ng motor, kumuha ka ng idea sa bawat dealer. Kahit hindi kilalang dealer, bigyan mo ng chance, malay mo, di ba? So yun na nga master, bigyan mo sila ng chance. Bigyan mo ng chance yung mga dealer, yung mga hindi kilalang dealer. Malay mo, 'di ba? Mas mura pala sa kanila. Mas malaki ang matitipid mo. So yun, magka-canvas ka ng mga dealer. Ano ba yung mga i-canvas mo? Syempre, yung presyo, kung magkano yung down payment, magkano yung rebates, magkano yung uhulugan mo monthly. Yan. Or magkano yung cash, saan ka ba mas makakatipid, kung magda-down payment ka ba ng malaki and then kukunin mo lang siya ng 1 year for installment. Normally naman mga master, kung ang target lang naman kasi natin is 36 months, syempre ang hahanapin natin yung mas may pinakamababang down payment. So pag nakuha mo na lahat ng mga details niya sa isang dealer, punta ka na naman sa ibang dealer, canvas ka ulit, then tanong mo kung ano-ano yung mga requirements. 3 mga master, ano ba ulit ang kailangan mong paghandaan? Syempre, kailangan mong paghandaan ang mga requirements pagdating sa mga bank financing. Kasi pagka maghuhulugan ka, normally bank finance ang mag-aano niyan. So kung halimbawa nakapag-decide ka na ng dealer na gusto mo, ang
possible na magiging requirements mo niyan is mga IDs mo, at least 2 valid IDs kung hindi ako nagkakamali. And then kailangan mo ng mga proof of billing. Ano ba yung proof of billing? Sample yung Meralco billing na naka-address sa bahay nyo. Yan. And then mga water billing, yan yung mga kailangan. Syempre, kailangan meron kang pang down payment. Magbibigay na rin pala ako ng tips, no. May mga dealer kasi guys na kasama sa bayarin yung pagkuha ng mga ORCR o registration ng motor mo. I suggest guys na piliin mo yung dealer na magpo-provide ng sagot nila ang rehistro ng motor pagka kumuha ka sa kanila. Yun yung hanapin mo na dealer guys, kasi especially yung mga kilalang dealer, bukod sa down payment mo, kailangan mo pa magbigay ng at least 2,000 dagdag bayad para dun sa rehistro ng motor. So pangit kumuha sa ganyan mga master. Marami na ngayong mga dealer nag-o-offer na sagot nila yung rehistro ng motor pagka bumili ka ng motor sa kanila. So yun lang mga master, no. Dito ko natatapusin tong pagbablog natin. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe my channel, sa aking YouTube channel. Like mo na rin, and then also sa Facebook page ko naman, please don't forget to follow my page. And then share mo na rin kung sa tingin mo makakatulong sa iba tong video ko. Maraming salamat mga master, no. Ride safe everyone, sayonara.